Bale, ito, gagamitin natin yung ating Suzuki Utility Caravan. Sa mga nagtatanong nga pala nito kung ano magiging pangalan, ito, naisip ko, medyo nakakatawa lang. Ang gusto ko yung pangalan dito, si Mulong. Ayan, yan, Mulong. Hindi ko alam kung lagi ko siyang tatawagin na Mulong, kasi baka mamaya may mag-comment sa inyo na hindi maganda yung pangalan niya, Mulong. Si Mulong kasi, meron ako napanood na pelikula, nakalimutan ko lang. Siya yung tao, kargador siya, tsaka mandaragat siya, na sobrang lakas niya. Kaya gusto ko yung pangalan sa utility caravan na to, ay pangalan ay Mulong. Kasi yung mga ganito kasing sasakyan ay talagang maaasahan natin, lalong lalo na sa kargahan. So nakalimutan ko kung anong pelikula yun eh. Mulong ang pangalan. Ayan. Yan, ito si Mulong. Okay, bali pagka ganito ang sitwasyon ng panahon, dito natin ina-adjust yung mga deployment ng tao. So minsan may nakikita tayong gumagawa sa phase 3, ilalagay naman natin sila dun sa mga area na project natin na kung saan makakapagtrabaho sila ng dire-diretso, ng tuloy-tuloy, kahit ganito yung panahon. So tingnan natin kung ano-ano yung mga adjustment natin ngayong araw. Yan, siya nga pala mga karos, meron na tayong natapos na project dito sa phase 6, isang Armina. So yung Armina na single firewall na ginawa natin doon, hindi ko nga lang siya nabibigyan pa ng update. So kapag bumuti na yung panahon at makapag-adjust tayo sa schedule. Tapos mamaya after lunch, check natin kung makakapagpasa na tayo ng mga requirements, kasi iilan sa mga tropa may kulang pa para dito sa magiging project natin sa Tansa Garden Villas. Yan. Tara, trabaho na tayo. Let's go. Nandito tayo sa phase 3. Bali kahapon mga karos, yung update natin dito mabilisan na lang, gawa ng inabutan natin yung site na nakauwi na yung mga tropa. So uwian na po kasi yan. So ayan, good morning po kila Ma'am Mayra Mando at kay Sir Josba. So ito yung update dito sa weather natin. Ayan, si ano pa lang po rito, si Kuya Richard. Good morning Kuya Richard. Ayan, dito sana nakapwesto si Adonis. Yun nga lang, di naman po siya makakapagtrabaho kapag ganito po yung lagay. Roofing trusses dito sa harapan. Ayan na yung sitwasyon natin dito. Pero kagandaan nito na lagyan na siya ng primer. Yan, primer na. Kahit mag-uulan-ulan, okay na yan. Rusty, good morning. Si Rusty, nilipat natin dito. Bali, wala naman makakapagtrabaho kahit na ganito kahina yung ulan or ambon. Hindi naman makakapagtrabaho yung manggagawa rito sa harapan ng bahay. Ayan, nandito na pala si Adonis. Adonis, good morning. Ang pwede ko ipagawa sa iyo doon sa phase 5, pwede may demolish yung paglalagyan ng steel ng window type na aircon na kagaya nun. Tapos pag nasukatan mo, balik ka rito, dito mo i-fabricate yung sa yung paglalagyan ng AC box. Okay, nandito yung sasakyan ko. Kunin mo lahat ng kailangan mo, ilagay mo dyan sa loob, ipasok mo. Yan, tapos ito, update tayo sa mga nagawa. Nag-uumpisa na nga pala rito sa mga poste. So delay din to, ihinto muna natin to. Ang kasunod na po sana nito, nakita na natin kasi ano na po siya, naka-primer na. So pwede na po siyang pinturahan nung QDE black. Yan, pero kailangan malagyan na po muna sana natin ng fiber cement board. Tapos maglalagay na po tayo ng PVC roofing. Tapos after nun, susukatan na po natin yung project natin dito sa kabila at saka dito. So i-deliver na natin dito ng isahan lang yung mga flashing niya. Pero sa condition po ng weather ngayon, hindi po natin magagawa lahat yun. So ito, pagtutulong-tulungan nila, bali plastering muna tayo rito sa loob. Ay, bawang ko. May mga gamit tayo rito. So sinabihan ko na lang yung tropa na huwag sana itong mababasa, kasi baka dito na sila maghalo ng semento. Tapos kay Richard, yung skin coat makisuyo muna sa part na hindi mababasa. Yan. So ito, pwede na silang mag-plastering dito. Rusty, nakalimutan natin yung dalawang slab. Wala pang pintura yung steel deck. So yung mga steel deck natin, pinipinturahan natin to ng extras. Ng extras yung pinampipintura natin dyan para matibay na matibay, kasi tatakluban na po natin ang kisame yan. Yan ang finish nya.
tatanggalin na lang po yung mga bakal dito. So yung nag-demolish nito si Epoy. So, hindi pa siya masyadong trained sa pagputol ng bakal kasi medyo delikado po yung mga ganitong condition ng bakal kapag ganito yung setup. Kailangan nyo marunong po talagang humawak ng grinder yung puputol. May pagkakataon kasi maipit yung grinding disc at tumalsik po sa katawan ng tao at saka umikot po yung grinder. Maliwanag naman, no, Kuya Richard, no? Kitang-kita. Yan. So, sa video lang pero maliwanag naman po. Plastering, header, side, yan yung mga ayusin po dito. At saka yung back extension nito, wala pa naman plastering pero hindi pa naman natin yan mapapalitadahan pa. Then, bubuhayin yung mga kanto. Siya nga pala kung bakit nagkaroon ng poster rito. So, alam naman natin, dapat hanggang dito lang yung perimeter natin. So, kaya nagkaroon po ng poste dito kasi yung ating extension ay talagang may extra lot pa. Kaya, bubuhayin na lang po yan. So, clearing muna. Maglilinis muna sila rito. Ayan, bali nakatenga muna tong ating bubong pero bonus sana kung nalagyan na natin to kasi itong area na to magagamit na po natin bilang service area. Ayan, makapagtrabaho na po tayo rito sana. O, sa ngayon, taste lang muna. Imagine niyo kung may bubong yan. Ayan, mapapalitadahan na natin. Matatapos natin yan. So, doon tayo mag-update sa kabila. Tara. Yan, nandito naman tayo sa bahay ni Sir Joshua. Mukhang hindi naman yata talaga titigil itong ambon na to. Kung ganito lang, bonus na sa amin to. Pero pag umulan pa talaga, nako, baka magpa half day tayo. Master Jojo, good morning. Hi, good morning. Yan, good morning. Hello, good morning, Log. Good morning. Sa kay Kuya Boy, good morning. Yan, so ito na yung sitwasyon natin dito. May mga ilang parts pa ng area ang hindi pa namin natatapos dito. Nabanggit ko yung flashing kanina. So, ang sitwasyon namin dito, hindi namin maitutuloy yung installation ng spandrel. Ang dahilan ho kasi, papasok po yung tubig sa magkabilang gilid. Ayan, papasok yung tubig sa magkabilang gilid at mamamahay yung tubig dito sa loob ng spandrel sealing. So, hindi muna natin yan itutuloy kapag maganda na yung condition. Basta matapos doon, sa kabila, idediretso na namin yung flashing. So, isang sukat na lang. Bubong muna yung higit, mababasa. Ayan. Tapos, sa bilog, i-continue niya yung cove sealing natin dito. Ayan. Mga materialis natin. PVC panel, dumating na nga pala. Yung wall-fluted panel para dito. Yan, nandito na rin. Installation ng tiles, pinatigil muna natin dito. Pauunahin lang muna natin si Kuya Boy. Ayan, nagte-terminate na si Kuya Boy ng mga terminal natin doon sa panibagong breaker. Yan. Diyan din yung ceiling. Tapos, ayan, papipinturahan po muna natin yung steel deck bago natin ituloy. Sa taas, yan, ganun pa rin naman. Yung sa, ano natin, yung sa pinaka-partition. So, ito, binaklas na namin yung pinakatukod niya dahil meron na pong mga tiles sa gilid. Tutuloy na lang po ito. Ano, tara. Okay, let's go. Ayan na, medyo madilim muna dito. Si bilog cove ceiling. Pwede ka na rin mag-install ng PVC at saka wall fluted, no? Sa ano pala, sir, yung sa may taas, wala bang ilaw yung hallway nun? Meron. Maglagay ka, Kuya Boy. Isang ilaw. Isa. Tapos yung sa may kwartong isang ilaw, magiging dalawa. Yan, magkasabay na rin. Yan dito. Magkasabay na rin. Pag-akyat ng hagdan at saka dito po sa hallway. Ang suite nito, lahat nandito sa gilid. Yes, nandyan po. Pati yung isang three-way na sinasabi mo na sa hagdan. Po. So, yung dito nga po pala, may konting changes to. Gawa ng... Yan, gawa ng pinabago nga kasi ni client yung layout dito. Hinabol niya. So, ito Kuya Boy, magkakaroon na ng ilaw rito. Isa, tapos dito dalawa, tapos yung pendant natin. Isang pendant, isa rito sa sentro. Dito mo na isa. Hindi, medyo ilapit mo na po dito. Yan, para medyo hindi sila magkadikit. Yan. Dalawa dyan o isa lang? Dalawa po. Magkahilera gano'n? Magkahilera. Tapos dito, dalawa. Dalawa, isa dyan, isa rito. Isa dito, yan, para maliwanag. Dito yung 6 niya. Huwag mo lang didikit doon. Tapos dito, 4 na pin light, isang center light. Okay. Para matakpang mo yun.
Ayos na tayo rito. Punta muna tayo sa phase 4. Yan, check natin yung deployment natin. So sa araw-araw naman, alam na nila yung mga gagawin dyan. Pero kailangan may reminders, usap, para pag natapos tong umaga na to hanggang tanghali, wala magiging problema. Tapos pagka meron pa tayong gusto ipadagdag, yung pahapon naman, yan, bisita lang lagi. Ikot lang tayo ng ikot. Pinatong muna nila yung yung PVC roofing sa taas. You know, ayos na diskarte yan. Nandito muna tayo sa phase 4. Yan, kukunin ko muna yung chipping gun dito. Hindi pa naman nila gagamitin. Yan, dadalhin natin sa project natin sa phase 5. Ayan mga karos, good morning kay client. Yun mga karos, nakapagpahakot na nga po pala kami rito ng mahigit tatlong truck. Tapos eto, kapag ka nahakot to, baka umabot pa rin ng mga nasa 3. Yan, tingnan nyo naman halos malinis na. Napakadami po talaga ng mga pinahakot natin. Bali yung mga nababanggit ko na unang ipinahakot at saka ngayon, yan po is naging additional ni client. Pero yung mga susunod dito na mapapahakot natin ay sa kontrata na po namin. Yung mga madedemolish dyan, yung mga mahakot sa foundation, kasi magbabalik pa naman tayo At saka yung mga mahakot sa pinaka tie beam natin. Ayan. Pero yung mga naunang inabutan natin, yan, nagkasundo kami ni client dyan. Yung umabot din po ng yan, mga karos, mga 10,000. Yan, kita nyo sayang yung 10,000. Pandagdag renovate sana yan. Si Master Jojo nandito na. Marvin, good morning. Good morning. Ayun yung chipping gun. Ha? Chipping gun. Hindi kasya. Ang maliit yan Ay, yung pamalit yung lagayan. Sige, ako na bahala dyan. Kukunin ko. Poy, good morning, Poy. Ganito ang sitwasyon natin dito. So, dito na lang po tinatapon mo na yung tubig kasi ito is yung daluyan po, catch basin yan. Papunta sa pinaka-culvert line sa labas. Ayan, bubuo naman po sila rito ng mga pamposte. Paporma sila rito. Tapos, hindi naman ganun kalakas yung ulan. Kaya pwede naman po kahit papano na maipilit po yung yung paghuhukay. Yun nga lang medyo mahirap dahil laging basa. So ito, kapag napahakot natin to, total po nito na po siya. Mga umabot na po ng lagpas ng 5 truck kapag naipahakot natin. Kahapon po sana hakotin, kaso nga lang hindi available yung unang naghakot. Yun, nakaunang 3 truck tayo doon, yung unang nakita nyo rito. Tapos sa susunod dito, magbabalik naman po kami ng lupa sa mga mahuhukay na foundation Yan, bigyan lang po kami kahit hanggang linggo para matapos namin yung hukay. Pero mukhang madedelay kami rito gawa ng ganito pa yung kondisyon ng panahon. Ito kasi hindi to basta-basta hakutin ng panambak kapag ganito. Mahihirapan po sila. Tara. Good morning kila Sir Jason, good morning. Tsaka kay Mama Krishna. Yan, dito muna si Adonis para bigyan natin ng preparasyon yung pader doon sa isang room. Kasi yung gagamitin doon yung window type na aircon. Kaya Philip, good morning po. Good morning. Yan, ano ba yung pinagtsatsagaan muna natin? Para saan niya, kuya? Ilang para nakikita natin yung mga naiiwan-iwan na mga konti. Maliliit, pigas-pigas. Okay. So sabi ko naman sa kanila, so tsagain lang po muna to ngayong araw, tapos bibilang ko po sila nung hindi na ginagamitan ng wire. So ito pinagtsatsagaan muna namin kasi hindi maganda yung weather ngayon, pero bibilang ko sila ng yung ilaw na wireless na. Yan, para mas mapagaan yung trabaho. Master Dino, good morning. Good morning! Ano ba ginagawa mo dyan? Ako ka lang, sir. Yes, magali ka buk. Tulungan ka mo po. Ayan, bali dito natin ilalagay yung window type na aircon. Tapos sa kabila kasi iba yung magkakabit na yung split type. So kailangan doon yung magkakabit na ito dito is yung expert po talaga sa mga ganong klaseng trabaho. Ito yung sukat ng kanyang window type aircon. Ano sukat? Inches? 17 by 13 inches. Yun, 17 by 13.
Tapos sa window type aircon, nag-allowance po kami lagi rito sa may bintana para pag nilagay yung cortina or window blinds, so may allowance na. Yan. Sakto siya rito. Tapos after po itong ma-chipping, mabutas, aayusin ng mga pintor. Pero kailangan may konting allowance na. Ay, para hindi siya masikip. Dindo. Sige Dindo. Kaya, ang ibanat nyo dun yung yung patching compound. Para matigas. Pati. Sige. Tapos yung window grills, yung aircon grills, bali pinabubuo ko na lang dun sa phase 3 kasi wala namang pepwestuhan si Adonis dito, umuulan. Yan o. Okay, pwede dito niya buuin. Kaso nga lang, pag umulan, babasa. Hindi naman pwede doon sa loob kasi mga naka-tiles na. So ito muna yung update natin. Yan. Medyo mataas. Kaya may scaffolding kami. Kasi para pag kinabit din po yung window grills, madali na. Tara. Bali ito mga karos, medyo gumanda-ganda na yung panahon. Ayan o. Sana ganito hanggang mamayang hapon. Kasi hindi maganda yung bungad sa atin ng umaga eh. Ito, sagot tayo ng konting mga katanungan mga karos. Bali kay Girl Flower Cotton. Bali itong ating Suzuki Utility Caravan na si Mulong. Dito po natin yan kinuha sa contact na to. Yung paki-contact na lang. Bali sa mismong kasa dito sa may sukat. Yung paki-contact na lang po yung face. Wala naman po sa katanungan din ni Sir. Ito po yung tanong niya. So madalas sinasagot na po natin to sa mga dati nating mga nagiging vlog. So pag nagpapagawa po kayo ng bahay, meron po tinatawag na progress billing. Meron naman percentage method. So meron billing method na 50%. Depende, 70%, 25%. So conforme po, pero wala pong dapat na binibigay na isang bagsakan. So mali po yun. So sa progress billing, dapat si contractor meron po siyang budget, meron siyang pondo. Kunyari nag-declare siya ng 25% sa total renovation ng 100%, kailangan may pakita niya muna yung 25%, tapos saka siya maniningil dun sa client. So may ganun po. So wag niyo pong gagawin na magbibigay kagad kayo ng isang bagsakan. Pero sa mga kagaya ng mga small renovation na ginagawa namin, madalas po talaga may mga client sa amin na nagbibigay din talaga ng isang bagsakan kasi minsan ayaw na ng abala, wala nang iniintindi pa. Sana po nakatulong tong konting sagot natin sa inyo mga katanungan. Shoutout po kay Sir Raul Fernandez. Yan, maraming salamat po sa inyo sir sa walang sawa nyo pong suporta dito po sa aming channel. Ayan, wala na akong may hiling pa kundi talagang sobrang salamat kasi 5 years na po siyang nanonood ng ating vlog. Yan, God bless, maraming salamat po. Okay, mula naman po kay Sir Efren Garcia. Yan, trabaho daw talaga ng mga nag-e-inspect, mga engineer, yung mga bahay dito, bakit nakakapasa yun sa construction ban. So, meron pa po tayong tinatawag po na construction ban refund. Malamang yung mga gumawa dun sa magkakatabing bahay sa project natin sa phase 4, malamang po ay po yun, hindi pa po nila nababawi yung construction ban nila hanggat hindi pa po nila tinatanggal yung mga palambak na lupa, or baka walang permit yung mga gumawa ng bahay doon. Yun lang po yun. Bali isang tanong pa ni Girl Flower Cotton. Bali maraming beses na po kaming gumagawa ng mga paraan pagka sobrang taas ang lupa, pero hindi mo naman kailangan po iangat. So sa mga magiging vlog pa po natin sa mga susunod doon sa renovation natin sa phase 4, ipapaliwanag din po natin yan. Ay mga karos, break time muna. Mamaya after break time, asikasuhin po namin ni Mrs. yung mga requirements natin. Yan para dito sa Tansa Garden Villas. Tara! Tapos deployment din natin dito sa Anyana Beller East. So tinutuloy lang nila yung forma rito. Kahapon nga po pala, habang nagbablog ako sa taas, nakorrupt yung yung corrupted yung aking micro SD. So nagpalit tayo ng 8 GB na lang. Sa ito, dalawang micro SD ginagamit natin palitan. Kasi kadalasan ang ginagamit ko 64. So 64 GB. Kasi syempre alam naman natin dito sa GoPro camera, mataas po yung kanyang yung resolution.
So ito dalawang tao. Hindi ko na naipakita yung sa taas na nandun ako. Okay, Doming, good afternoon. Yan, bali break time. Yan. Yan, nung umakyat ako rito, naputol yung pagbibideo natin. Yan. Okay, Sandy, good afternoon po. Good afternoon. Yan na. Yan na lang naman po yung tinutuloy nila rito, yung pinaka-forma. Yan yung hindi na natin na-videohan kahapon. Sitwasyon ng bubong natin. Kaya matibay na bubong na yung ginamit namin. Kasi alam naman natin na lagi itong maapakan. May simento pa tayo, adhesive. Tapos unti-unti nagpo-pull out po ako ng gamit. Yan, dito nakita nyo nung kahapon, may mga nakasako rito, nakahoy. Ngayon naman, ito naman ang tatanggalin natin. Kaya ipo-pull out natin itong mga kahoy na to. Basta pagdala natin to, lagi tayong may bit-bit sana na basura or kalat, para kahit papaano po ay paunti-unti nababawasan natin. Kaya pala malinis yan kahapon mga ka-row house. Ayan, nilinis na pala yan, ginagrass cut yan. Hindi lang nadama ito kasi may mga kalat. Tapos yung vlog ko nga pala kahapon, sa habang pinapaliwanag ko yung tungkol sa mga power tools ng Inco, iba yun na screenshot ko yung tungkol sa nagagrass cut. So ito pala talaga yung nag-ano nun, yung nag-comment. Ayan, shoutout kila sir. So tapos bawasan ko muna yung ano rito, yung kalat. Gawa ng sayang naman po kasi yung biyahe. Kaya kailangan po bawasan natin habang dala natin to. Laking tulong din. May pinagbabagsakan po kami nito. Ito reject na yan, kita nyo naman. Reject na. Tara. Bale ito mga karos, yan lang po muna yung kinuha natin ng mga reject na kahoy dito para mabawasan yung kalat natin. Yan, medyo marami pa. Tapos kinuha muna natin yung chipping gun natin. Siya nga pala kung bakit hindi natin pinuno, isasabay na po natin ngayong tanghali si Kuya Doming at saka si Kuya Sandy. So bibigyan natin sila ng deployment dito sa ibang project natin sa Lumina. Isasabay na natin, nakabike lang naman po sila. Yung ginagawa po kasi nila dito, yung buhos lang po ng biga paikot. Kapag natapos yan, halos wala na po silang gagawin dito. Yan, schedule na tayo kasi dyan for plastering, wall plastering. Yan ang mga susunod natin dito, assignment, plastering na po. Yan, ayos. O, tara. Okay, time check mga karos, mag-alas 4 na ng hapon. Yan, kasama natin si Mrs. Shower out. Shower out. Okay, papunta tayo sa Tansa Garden Villas Subdivision. Yan, dito sa Punta Uno. Yan, malapit lang po tayo sa amin. Bali siguro ang layo niya nasa 4 to 5 kilometers simula doon sa Lumina. Yan, bali submission po ng aming mga ID. So para ma-issuean kami ng ID. Tapos balita ko nga pala kay client, ang gate pass dito may bayad na 50 pesos. So kaya kapag per gate pass. Siguro may ano na sila, may HOA. Kasi sa ibang mga subdivision ganyan eh. Kapag may HOA na talaga. Kasi yung pondo naman na yan eh mapupunta lang din naman para sa development ng isang subdivision. Yan, bali pag nagpa-gate pass ka naman, para sulit na sa 50 pesos, damihan mo na. Advantage naman tayo dyan sa renovation kasi ang mga lupa rito sa Garden Villas malalaki, lalo na yung susunod na project natin. Pwede tayo magpa-deliver ng isang dump truck ng buhangin, di ba? Okay, dito muna tayo. Yan, iwan tayo ng ID para makapasok. Tapos according naman din kay client, yung mga workers natin, kapag nakamotor kasi, yan kagaya niyan, motor nakabike, iniiwan na yan, kaya ang daming motor dyan tsaka bike. Pero according sa client natin, pwede silang pumasok sa loob na. Basta kompleto tayo sa ID. Ayan, bali meron na nga ang president ng HOA rito at siya yung mismo ang pupuntahan natin.
para magpasa ng mga requirements. Bali first batch lang to. 6 na tao plus ako. Yan. Siyempre mauuna dito yung ating steelman, yung mga laborer natin, tapos yung foreman natin, ako si contractor, at saka yung electrician natin. So 6 na tao first batch. Sa project naman po kasi natin, more on excavation lang muna, preparasyon, tapos clearing. Yan, nandito na tayo sa loob. Yan, papunta lang tayo rito sa may phase 5. Laki ng Garden Villas, ang lalaki ng bahay. Sarap dito, malawak kalsada, no? Oo. Kahit mag-parking magkabila, makakadaan pa ng isa. Oo. Lawak kalsada rito. Lipat na tayo dito. Tapos next year may naka-line up sa atin, nakalimutan ko pangalan, yung mag-partner, no? Si Ma'am Catherine de. Catherine. Okay. So ito yun. Yan. Yan. Tayo. Hindi ako nagkakamali. Kakaliwa. Ito yung sa baba. Or ito na mismo. Bali halos malapit lang naman kasi bibilangin na lang natin bawat poste. Pero pupuntahan muna natin yung project. Yeah, end lot corner yung project. Yun. Yan, bali magandang araw kay Sir Ivan and Ma'am Carissa. Ito yung unit nila. Sa mga susunod na linggo, masasama na to sa vlog. Yan yung project natin. Yan. Sakop niya pa to? O, kasakot niya yan. Okay. Yung soft copy ng plan nasa atin na. Bali yung magiging interior plan, magkikita tayo nila client. Siguro pwedeng sa susunod na week, yan, kikita tayo. Or pwedeng itong darating na linggo. Yan yung bahay nila. Ganda na may pa-preview bawat isang bahay ng isang pine tree. Yung pine tree na yan, bawal na bawal nyo pong tanggalin niya kung meron kang bahay dito. May multa yan, hindi ako nagkakamali, 10, 15 or 25,000 yan pag tinanggal mo. Ayan, bali ang pinuntahan natin dito bukod dun sa project is yung bahay ng president ng HOA. Ayan, dito po yun. Ayan, magsasubmit po kami ng mga requirements. Okay na po tayo rito. Maraming salamat kay Ma'am Krisha. Si Ma'am Krisha, secretary pala siya ng president HOA nito sa phase 5 ng Garden Villas. Tapos bali 7 nga po pala yung sinubmit natin na mga requirements. Kasama po sa akin. Yan, kasama yun sa akin. So ito na yung ID. Bali kailangan ko lang papilapan sa mga workers. Tapos yung 1 by 1 nila rito. Then may pipilapan lang din sa likod. Tapos bago mag-start kailangan maipasa namin to. Baka siguro bukas yan na maipasa na po namin dito, makabalik po kami or sa Monday. Kasi magkakaroon po kami ng delay gawa nito sa phase 5. Baka makapag-start kami rito Tuesday or Wednesday na. So kailangan na matapos muna namin yung preparasyon sa phase 4 pala, sorry, phase 4. Yan, yung project natin doon. So hindi naman natin yung basta-basta iiwanan. Yan, bali yung preparasyon lang, natin, mai-set up natin. So pagbaba ko dito, medyo may mga konti akong ipapaliwanag tungkol sa mga restriction nila. Yan, para kahit naman papano may guidelines tayo rito sa vlog bago tayo mag-start dito sa project natin. Yan, magandang araw nga po uli pala sa client owner namin dito, si Sir Ivan and Ma'am Carissa. Yan, magbablog muna tayo rito saglit. So habang hindi ko pa nakakalimutan yung mga restriction na sinabi sa atin ng secretary. Dito ka muna. Saglit lang ako. Yan. Bali sa stock file mga karohas, wala kami magiging problema kasi kita nyo naman yan. Medyo malawak tong area na to compared dun sa mga nakita natin dito sa video kanina, yung dun banda sa kalsada. So ito nga po pala, syempre
bawal na bawal po yung magkakalat sa kalsada. Kung sakali pagkatapos po ng trabaho, yung kahit maliliit na tumpok ng buhangin kailangan maibalik namin dito sa loob ng ating perimeter. Gawa ng maaari kasing bumara yan doon sa mga drainage. So yung mga buhangin, panamba, kailangan nandito lang. Tapos ang isa sa restriction nila rito, ang pinaka-start talaga ng trabaho alas 8. 7:58, 7:59 baka mareklamo tayo, kaya kailangan bandang alas 8 makapag-start tayo rito hanggang alas 5. So willing naman po silang magpatrabaho hanggang alas 6, pero yung working time talaga 8 to 4 lang. Yan, isa yan. Tapos kung sakaling may papasok na ibang mga trabahante kagaya ng aircon, granite, blinds, or hindi namin services, so meron tayong job order. Madali lang naman. According sa gate pass, within 5 days lang. So within 5 days mas mababa rito, pero hindi naman tayo mangangamba sa renovation. Gawa ng kita nyo naman sa stockpile. Yan, medyo ano tayo, medyo ma'am, yung harap po. Yan, doon sa stockpile po medyo malaki-laki. So siya si Ma'am Grisha, yung secretary. Yan, shoutout po sa kanya. So na yun, naglilibot siya sa buong subdivision. Kadalasan na mga nililibot nyo yung may mga gumagawa. Yun na nga, 5 araw lang yung validity ng gate pass, pero every Saturday hindi tayo pwedeng magpa-gate pass dahil day off po yun ng secretary at saka ng president ng COA. So sa madaling salita, kailangan maipasok natin yung materialis natin within 5 days. Kung hindi, another 50 pesos yun. Pero yun na nga, hindi naman tayo mga hangamba rito kasi 50 pesos lang. Siguro sa loob ng kada isang linggo, napakaraming materialis ang pwede nating ipasok dito. Ayan, maglalagay na po kami rito ng coco lumbers, syempre graba, buhangin, hollow blocks, steel bar, pamorma. Siya nga po pala, first time nating gagamit dito, or gagamit kami ng mga bagong pamorma rito na gawa po sa PVC. Yan. So ito muna yung vlog natin. So abangan natin to next week, yung project natin dito. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Yan, ito paalam po muna. Nandito muna tayo sa phase 4 bago matapos yung vlog natin. So ito yung lupa. So itong mga hakot na nandito, ito na po yung pang 5 truck. Pero naka-1 truck po kaninang alas 2 ng hapon. So pag nakuha na to, so yan na po yung pang 5 truck. Tapos the rest, yung mga hinuhukay, tayo na po mismo yung magpapahakot niyan. Ito na yung update. So, pumantay na yung lupa. May butas tayo rito. Tsaka dito banda may tubig na. So ito na lang yung mga ipapahakot po natin sa panambak. Okay. Maputik.